Constitutional law. Constitutional law is the body of fundamental rules that defines the form of the state and its system of government. It regulates the public authorities in terms of their formation, jurisdiction, and interrelations. It also determines the rights, duties, and fundamental freedoms of individuals within the state, ensuring their guarantees and defining their relationship with public authorities. It is regarded as the basic law of the state and forms the foundation of all other legal norms. Thus, it is often called the basic law. It is the supreme law and occupies the highest rank in the hierarchy of legislation. No subordinate legislation may contradict it, for the principle is a lower law may not contravene in higher law. Subjects of constitutional law: 1. Nature and form of the state, whether the state is unitary, such as Jordan, Syria, or Egypt, or federal, as the United States, the Russian Federation, or the United Arab Emirates. System of government: non-archical, republican, democratic, or dictatorial. That's all. Barakallah fik, Sister Fatima. Meron pa yan dito. Okay, kayo na lang magbasa, no? Kailangan po may review kayo lahat. May apat tayo dito. Barakallahu fikum. Okay, kunin mo natin yung constitutional law. Pag sinabi natin constitutional law, tapos Sister Fatima, ano ibig sabihin yan for you? Bismillah. In 2 minutes lang. Okay, continue tayo. Barakallah fi Sister Fatima. Jazakillah khairan. Okay, ang constitutional law, al-kanun, al-dusturi, batas konstitusyonal sa Filipino ay kalipunan ng mga pangunahing patakaran at alituntunin na nagtatakda ng anyo ng Estado. Anyo ng Estado, form of the states. Kung ito ba ay monarkiya, kagaya sa Jordan, monarchy, republika, kagaya sa saan? Sa Pilipinas, federal, kagaya saan? Yung federal. Federal state. Saan yan? Aha. Or Unitarian at marami pang iba. So pangalawa, pamamaraan ng pamahalaan. System of government. No? System of government. So, saan po yung nature and form of the state? Tabiatud dawla wa shakliha. Okay. Whether the state is unitary, saan yung dawlatul basita? Dito na ba sa book natin ay sas as Jordan daw. Unitary basita, unitary dawlatu basita sas as Jordan, Syria, and Egypt or Egypt. Yan po yung sa federal naman, dawlatul ittihadiyya such as the United States, the Russian Federation, or the United Arab Emirates. Yan po yung form of the states. Okay. Pangalawa, yung system of government, nidamul hukum. System of government, nidam al-hukum. No? Mayroon po tayong parlamentaryo, presidential, o halo, semi-presidential. So, presidential. Saan natin makukuha yan? Doon po sa subject na, sa al-kanun, ad-dusturi, no? Doon po sa constitutional law and political system. Pero ni-cancel ko po yung kasi medyo mataas-taas na. Kailangan mo na makuha lahat ng
canon na ito. Itong introduction ito kailangan niyo makuha para malaman natin pagpasok sa lahat ng subject na batas. No? Ito po yung intro. Lahat ng batas nandito sa intro na 'yon. Introduction na ito. Okay. Diyan po makukuha yan sa Al-Kanun ad-Dusturi sa Arabic, Wan-Nidam Al-Kanun ad-Dusturi. Ano yung isa? Sabi ko kanina? May subject po yan na doon natin malaman yan sa constitutional law and political system. So dito ya ikhwani wa akhawati, may system of government tayo. Nidamul hukum, yan po ba ay Republican Democratic? Yan po ba ay monarchical o dictatorial o jumhuri o democratic? No, dito sa kwan natin. Meron din pamamaraan ng pamahalaan, system of government na parlamentaryo. Sa makukuha natin yan sa ibang subject pa, no, yung presidential o halos semi-presidential saan? Sa may subject yan. Okay. Pangatlo, ano yung pangatlo? Barakallahu fikum. Pangatlo po saan? Sa example po, kunin mo natin yung example ng Jordan article. May Jordan article. Ang article ng Jordan 1 of the Jordan Constitution provides that the Jordan Independent Sovereign Arab Emirates, Dawlatul Arabia Mustaqillah. Okay. Yan po yung ikhwani wa akhawati, Nidamul Hukum, no? Yan po ang system of government in Jordan. Mamaya. Public authorities. Sultatul Amma. Ano yung Sultatul Amma? No? Mayroon Sultatul Amma, paghahati ng kapangyarihan, separation of powers, no? Paghahati ng kapangyarihan o separation of powers. Example, sa Pilipino, lehislatura, tagapagbatas, ehekutibo, tagapagpapatupad, at hudikatura. Hudikatura, yan po yung tagapaghusga. So dito, ya ikhwani wa akhawati, sa English po, yan po yung tinatawag na legislative, tashri'iyah sa Arabic, executive, tanfidiyah sa Arabic, at judicial, qada'iyah, yan po sa Arabic ay qada'iyah o judicial. Constitutional law regulates their structure, competences, and interrelations. Okay, yan po yung sa legislatura, yung legislative, yung executive, yan po yung ehekutibo. Ano yung legislatura? Yan po yung tagapagbatas. Ito po yung tagapagbatas. Tapos itong executive, tanfidiyya, yan po yung tagapagpatupad, no? Tanfid. At judicial, ano siya? Yung judicial, siya po ang tagapaghusga. Meron ba tayo sa Pilipinas na ganito? Paddalo. Meron po, di ba? Tatlo? Meron tayong tatlo? Pilipinas? Meron po, di ba? Meron. Opo. Aha. Meron tayo niyan. Barakallahu fikum. Kunin natin mamaya kung maabot na natin. Okay, barakallahu fik Sister Fatima. So, meron din tayong fundamental rights, freedoms, and duties of citizen. Al-huquq, wal-hurriyat, wal-wajibat al-asasiyah. Meron tayong hurriya, liberty, meron tayong musawa, equality. Now, dito ikhwani wa akhawati, karapatan at kalayaan ng mga mamamayan tulad ng kalayaan sa pananalita, relihiyon, karapatang pantawa at iba pa. Nandyan po yun, no? Personal freedom, freedom of domicile. Ano yung domicile? Ano yung freedom of domicile? Makukuha natin yan. Ito ay legal term. Ano yung domicile? Freedom of opinion, freedom of assembly, freedom of religion, and freedom of work. Musawa, equality of rights and duties, meaning all citizens are equal before the law without distinction, race, language, or religion. So, the domicile, yan po yun makukuha natin sa bababayan, insyaAllah. Barakallahu fikum. Dito ya ikhwani wa akhawati, tinatawag itong batas na pangunahin. Yung constitutional law ay tinatawag na batas na pangunahin. Bakit? Batas na fundamental law.
Ang konstitusyonal na ito, constitutional law, tinatawag na fundamental law sapagkat ito ang batayan ng lahat ng iba pang batas. Lahat ng mga ordinaryong batas, ordinary legislations ay dapat na ayon dito at hindi maaring sumalungat dito. Ano example niyan? Sa Philippine 1987 Constitution, yan po ang active na constitution natin sa Pilipinas sa 1987. 1987 Constitution, itinakda na ang bansa ay isang demokratikong at republikang estado. Ang bansang Pilipinas ay itinakda na isang demokratikong at republikang estado. Pinagtibay ang Bill of Rights. Meron pong subject ang LLB in Sharia and Law na constitutional law, Consti 1, Bill of Rights. At saka dalawang constitutional law nila, Masya Allah. Pinagtibay ang Bill of Rights para protektahan ang kalayaan at karapatan ng bawat mamamayan. Pinagtibay din ang separation of powers. Kongreso, nandyan yung Kongreso, nandyan yung Pangulo at Korte Suprema. Sa Jordan naman, Al-Kanun ad-Urduni, Ad-Dusturul Urduni, ang Ad-Dustur al-Urduni 1952, yung constitutional law, Jordan constitutional law 1952, sa atin 1987. Pero mayroon tayong constitutional law na apat. Ilan bang constitutional law ng Pilipinas? Yung active lang ay 1987. Meron tayong 38 ata, 38, nakalimutan ko yung iba. So dito, sa Jordan, 1952, na nagtakda ng monarkiyang konstitusyonal. Ang Jordan nagtakda ng monarkiyang konstitusyonal kung saan ang hari ang pinuno ng estado, ngunit mayroon siyang kongreso at pamahalaang sibil. Yan po sa Jordan, no? Halimbawa niyan sa hierarchy of laws, kung ang isang ordinaryong batas ay sumasalungat sa konstitusyon, halimbawa niyan, isang batas na nagbabawal na mapayapang pagtitipon, ito ay otomatikong maituturing na walang bisa sapagkat nilalabag nito ang pangunahing batas. Ano yung pangunahing batas? Ang pangunahing batas ay constitutional law. Yan po ang nanay nila. So, pinakamataas na batas. Ano ang pinakamataas na batas? Tafaddalo? Ang Supreme Law. What is Supreme Law? Ano ang pinakamataas na batas? Supreme Law. Pinakamataas na batas ay Al-Kanun ad-Dusturi. Al-Kanun ad-Dusturi. Al-Kanun ad-Dustur. Al-Kanun ad-Dusturi. No? Ang pinakamataas na batas sa bansa ay Kanun ad-Dusturi wa hiya constitutional law. So pinakamataas na batas yan, Supreme Law, walang ibang batas na maaring mas mataas dito. No? Ang mga korte, lalo na ang Constitutional Court or Supreme Court, ay may kapangyarihan ipawalang bisa ang anumang batas na lumalabag dito. No? Sa judicial review yan. Garantiyang pagmamamayan, karapatan po sa edukasyon, kalayaan sa pamamahayag, karapatang pantao at protection laban sa pang-abuso ng estado. Yan po yung anong bandyan? Yung freedom of domicile. So, karapatan po, no? Yung garantiyang pangmamamayan, yan po yung freedom of domicile. May liberty or iya, karapatan sa edukasyon, kalayaan sa pamamahayag, karapatang pantao at protection laban sa pang-abuso ng estado. Meron yan sa pababa, no? Kukunin natin yan. Papel sa pamahalaan, no? Nagsisilbing blueprint po ng estado upang matiyak ang maayos na pamamahala at pantay-pantay na pagtrato sa mga mamamayan. Bimana ya ikhwani wa akhawati, ang Al-Kanun ad-Dusturi, batas konstitusyonal
constitutional law, napakahirap pong banggitin ito, no? Mahirap sa dila. Ang saligang batas po ng Estado na nagtatakda ng anyo, sistema ng pamahalaan. Mute po na kayo, sister. Mute ka na. Barakallahu fikum. Okay. Ito ang pinakamataas na batas. Ang constitutional law, ito ang pinakamataas na batas at lahat ng batas ay dapat naaayon dito. No? Sa aplikasyon po, ito ang batayan ng mga Bill of Rights, separation of powers and judicial review.